Yung Executive Order 116, meron siyang dalawang bagay na sinasabi. Ito ay kanyang iginawa dahil una, meron daw kakulangan sa supply ng baboy. At pangalawa, sinasabi rin niya dahil sa mataas na presyo ng baboy, kaya kailangan magpasok ng mga imported na baboy sa mas mababang taripa. Ito ay ating ikinagulat dahil yung sinasabing dahilan ay hindi po siya nangyayari sa panahon ngayon. Kung ito ay isinagawa noong isang taon, pwede pa sana. At sa dulo nga, nalaman natin na ito ay panukala pala ng DA last year, panahon ng election, May, April last year. Pinanukala ito at ang NEDA ay nagkaroon ng resolution bandang Oktubre. Kaya pinagtataka natin, October pa ito na resolution, bakit ngayong Mayo, Hunyo ang ipapatupad? Gayong hindi na pareho yung sitwasyon noon at ngayon bumaba ang murang imported. Kaya yung farm gate mismo ng ating mga local hog raisers ay bagsak talaga for the past 4 months. Nasa 160, 170 per kilo ngayon. Mas mababa pa siya sa kanyang production cost na nasa 200. Kaya po yun ay ating deadlock, and we are in fact considering legal options kasi po ito ay isang illegal na EO. Pinag-aaralan natin kung tayo ay magsasampa uli sa Supreme Court para mapigilan ang pagpapatupad nito EO 116. Hindi yan ang pinaka-importante sa panahon ngayon. Malaking bagay pa rin talaga na maprotektahan yung pagbenta ng ating mga backyard sa kanilang farm gate. At pangalawa, mapababa ultimately yung kanyang gastos sa production dahil doon talaga tayo talo, mataas ang ating gastos. Kaya laging talo pagdating sa imported na napakamura, binababa pa ang taripa. Yung taripa ay isang protection natin yan na buwan-buwan. Ibig sabihin, parang may bahay ka na ginawa, pwede kang magtayo ng mataas na bakod para protection mo. Ang problema natin, pwede kang gumawa ng mataas na bakod. Ang gobyerno, pilit na sinisira yung bakod mo para protection mo. Kung baga, sila pa ang nag-iimbita na pasukin ng bahay mo ng mga masasamang loob. Ganoon ang nangyayari sa atin. Kaya ngayon, ang pagtutol natin ay huwag siyang ma-implement dahil pag yan ay talagang napatupad na, mas mahirap na mabawi. At we're hoping in the coming days, itong ating legal options ay malaman ng gobyerno at talagang maramdaman niya yung pagtutol ng sektor ng pagbababoy at kahit pagmamanok, kasi susunod na rito yung manok Kapag napalusotong sa baboy, isusunod ang negosyo sa pagmamanok. Kaya kailangan talagang maipakita yung maring pagtutol ng buong agricultural sector. Pareho po tayo sa manok, sobra-sobra rin po ang kanilang supply. Kahit ang itlog, ang isang tray, binibili na lang sa mula 150 hanggang 200. Ibig sabihin, halos 5 piso, 4 piso lamang ito sa retail. Ganun din kababa ang presyon sa manok, sa itlog at sa baboy. Lahat po ito ay bunga ng sobrang pag-import natin for the past 2 years. Okay, pero hanggang kailan po, Sir Jason, maaring asahan po na huhupa yung mga na-experience po natin sa ngayon na oversupply in the coming months po? Ang problema natin, Miss Mara, ng paghupa niyan, ibig sabihin, nababawasan araw-araw yung mga nagbababoy at nagbamanok. Yun ang ayaw nating maranasan na ultimately ay susuko na ang ating mga hog raisers, lalo na ang backyard, dahil sila ang ating pinoproteksyonan, na tumigil na sa pag-negosyo. Yung malalaking kumpanya, kaya naman yung sumabay sa imports, pero itong mga maliliit, talagang hirap sila na labanan yung mga pagdagsan ng mga murang imported na baboy at manok. Tayo po ay very crucial yung succeeding days natin and weeks. We're hoping talaga na matauhan ang economic team ito sa sunod-sunod na dagok nila sa sektor ng agrikultura. Tayo naman natin talagang ituloy ito mga pagpa-file ng mga cases, pero kumbaga ay yan na po yung hangganan na talagang protection ng ating mga farmers. Kaya po very challenging times ito pong susunod na mga araw at linggo. And papasalamat tayo sa Bombo Radio sa inyong patuloy na pag-monitor at pagsisiwala
ng mga kaganapan po ng ating mga farmers na sa buong bansa, particular sa Pangasinan, pero lalo na po sa iba't iba pa rin bahagi ng ating mga magbababoy at magmamanok sa buong bansa.